King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 1166. Nagtatago. Ang dahilan kung bakit maaaring pamunuan ng Skyfeather Island Lord ang Skyfeather Island ay hindi dahil napakalakas ng kanyang puwersa. Ito ay dahil mayroon siyang dalawang True God expert sa ilalim niya. Bukod sa kanila, ang Island Lord's Palace ay naglalaman lamang ng ilang mga disipulo at tagapaglingkod. Bagamat tinawag itong isla, ang laki nito ay maihahambing sa buong Great Gunlord Dynasty. Mula dito, makikita ng isa kung gaano kalakas ang tatlong True God para mapangunahan nila ang buong Skyfeather Island. Lahat sila ay medyo malakas kumpara sa iba sa parehong antas ng paglilinang. Napatay lang ni Zhao Fang ang pinakamahina sa tatlo, at nangangailangan ito ng maraming nakatagong card pati na rin ang tulong ng Black Destruction Serpent Dragon, Zhao Wan, at ang munting pas ang magnanakaw. Sa sandaling ito, ang pangalawang pinakamalakas na tao mula sa puwersa ng Skyfeather Island Lord, ang True God Guisha, ay sumugod kay Zhao Fang. Mayroong 9 na ranggo para sa mga True God. Kahit na ang pagkakaiba sa pagitan ng bawat ranggo ay hindi sobrang nakakatakot, ang isang rank 3 True God ay hindi isang pagiril na maaaring labanan ni Zhao Fang ngayon. Naghanda si Zhao Fang na gamitin ang Misty Spatial World ngunit nag-alinlangan sandali. Kung gagamitin ko ang Misty Spatial World para umalis, tiyak na susubukan ng taong ito na hanapin ako, at kapag hindi niya ako mahanap, malamang nakakatayin niya ang Blazing Fire Golden Ship Race. Bumagsak ang puso ni Zhao Fang. Kahit na ang Blazing Fire Golden Ship Race ay kasing liit ng langgam sa mga mata ng True God Guisha, kapag hindi niya mahanap si Zhao Fang, papatayin niya ang Blazing Fire Golden Ship Race para lang mailigtas ang mukha. Dumating ang True God Guisha habang nag-aalangan si Zhao Fang. Ang bilis. Tumalon ang puso ni Zhao Fang sa gulat. Ang True God Gili ay bahagyang mas mabilis kaysa kay Zhao Fang, ngunit ang True God Guisha ay mas mabilis. 12,000 milya ang layo niya, ngunit sa maikling panahon na nagmumuni-muni si Zhao Fang, nakarating na siya. Ang lakas ng loob mong patayin ang aking third brother. Mamatay ka. Ang True God Guisha ay may kakilakilabot at galit na ekspresyon. Sa totoo lang, hindi niya gaanong pinansin nang humingi ng tulong ang True God Gili. Mula sa kanyang pananaw, walang sino man sa Skyfeather Island ang katapat ni True God Gili. At saka, hindi pa rin sila mangangahas na patayin ang True God Gili, kaya ang True God Guisha ay hindi sumugod ng buong bilis. Gayunpaman, nang sa wakas ay dumating siya, nakita niya ang True God Gili na pinatay sa harap mismo ng kanyang mga mata. Nangangahulugan ito na ang True God Guisha ay bahagyang responsable sa pagkamatay ng True God Gili. Kung nalaman ito ng kanyang kuya, mapaparusahan siya. Ito ang dahilan kung bakit kailangan ng True God Guisha na patayin si Zhao Fang anuman ang mangyari. Boom! Ho! Isang malamig na kamao na natatakpan ng hangin ng mga multo na dumurog patungo kay Zhao Fang. Master, ano ang dapat nating gawin? Ang Black Destruction Serpent Dragon ay natakot. Sa pagkakataong ito, ang kanilang kalaban ay isang rank 3 True God na nag-cultivate sa nakakatakot na Dao of Ghosts. Masyadong mababa ang cultivation ng Black Destruction Serpent Dragon, kaya hindi ito nakatakas o nakadepensa. Maaari lamang itong umasa kay Zhao Fang. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay nagtago na sa Misty Spatial World. Walang oras para magtago sa Misty Spatial World o mag-teleport palayo. Bumagsak ang ekspresyon ni Zhao Fang. Ang pagpasok sa Misty Spatial World at pag-teleport palayo ay parehong kinakailangang oras. Ang pag-teleport ay nangangailangan din ng isang matatag na landas. Whoosh! Nanlaki ang mga mata ni Zhao Fang, at isang tatsulok na piraso ng metal ang lumitaw sa kanyang kamay. Ang piraso ng metal na ito ay agad na nagbago ng hugis at naging isang itim na kalasag. Hinawakan ni Zhao Fang ang divine weapon at hinarap ang pag-ataking ito mula sa isang rank 3 True God ng direkta. Isang itim na pabilog na hadlang ang hamarang sa pag-atake ni True God Guisha. Maari ring ginamit ni Zhao Fang ang kakayahan ng pagdoble ng God Eye para harangan ang pag-ataking ito, ngunit ang pagdoble sa pag-atake mula sa isang rank 3 True God ay gagamit ng maraming enerhiya, kaya pinili ni Zhao Fang na gamitin ang banal na sandata sa halip.
Kahit na ang layunin ng True God Guisha na pumatay kay Zhao Feng ay malamang na magiging mas malakas pagkatapos maglabas si Zhao Feng ng napakalakas na divine weapon, hindi ito mahalaga sa puntong ito dahil hindi niya pa rin pababayaan si Zhao Feng. Iyon ba ay isang defensive na divine weapon? Napalitan ng pagtataka ang ekspresyon ni True God Guisha. Kahit na may divine weapon si Zhao Feng, hindi niya dapat naharangin ang kanyang pag-atake ng ganoon kadali. Nangangahulugan ito na ang defensive na divine weapon ni Zhao Feng ay dapat na isang middle tier na divine weapon kahit papaano. Ang mga mata ni True God Guisha ay agad na puno ng kasakiman. Matapos harangin ang pag-atake, mabilis na umatras si Zhao Feng at tinakpan ang Black Destruction Serpent Dragon at Zhao Wan ng kanyang layunin. Whoosh! Si Zhao Feng at ang iba pa ay nawala. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay huminto sandali sa loob ng Misty Spatial World bago agad nagsalita. Master, walang silbi ang magtago sa Misty Spatial World. Wala bang silbi magtago dito? Nagulat si Zhao Feng. Kapag naabot ng isang tao ang antas ng True God, ang kanilang kontrol sa mga batas ng langit at lupa ay aabot sa isang bagong antas, kabilang ang Tao of Space. Bagamat nagtatago kami sa loob ng Misty Spatial World, nakatago lang kami sa loob ng mga batas ng space. Napakalakas ng taong ito, kaya siguradong madarama niya kung saan tayo nagtatago. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay sobrang kaalaman. Ang little world na kanilang pinagtataguan ay agad na nagsimulang manginig. Tanga! Sa tingin mo ba hindi kita mahahanap pagkatapos mong magtago sa isang malapad na mundo? Dapat nasa ibang dimensyon ka. Natawa si True God Guisha. Nahanap na niya kung saan nagtatago si Zhao Feng at ang iba pa. Ang kailangan lang niyang gawin ay bambahin ang sukat at pilitin silang palabasin. Ang True God Guisha ay handa na. Kapag lumitaw si Zhao Feng at ang iba pa, mamamatay sila. Boom! Ang True God Guisha sumuntok. Bagamat mukhang walang gaanong lakas ang kamao na ito, naglalaman ito ng malakas na kapangyarihan ng mga batas na pumasok sa hangin at naging sanhi ng pagyanig ng langit at lupa. Ang True God Guisha ay halatang hindi makalusot sa Ancient Desolate Realm of God's spatial structure gamit ang kanyang lakas, ngunit hanggat nagagawa niya itong kalampagin ng kaunti, magdudulot ito ng malaking pinsala sa Misty Spatial World. Agad na nagsalita ang Black Destruction Serpent Dragon. Master, kung magpapatuloy ito, ang little world sa loob ng Misty Spatial World ay mawawasak. Ano? Mawawasak? Ang mukha ni Zhao Feng ay puno ng pagkabigla nang magsimula siyang magpanik. Kapag ang Misty Spatial World ay nawasak, ang lahat ng mga mapagkukunan sa loob ng Misty Spatial World ay ipapakita rin. Gayunpaman, ang paglabas ngayon ay kapareho ng pagkamatay. Wala na ba siyang daan para makatakas? Hindi, mayroon pa ring landas ng kaligtasan. Isang mahinang ngiti ang ipinakita ni Zhao Feng habang pinagsama ang kanyang layunin sa kanyang kaliwang mata. Ang True God Guisha ay binobomba pa rin ang dimensyon sa labas ng mundo at nagiging sanhi ito ng alon. Labas. Isang malamig na ngiti ang ipinakita ni True God Guisha habang sumusuntok. Kumpiyansa siya na ang suntok na ito ay magpapalabas kay Zhao Feng at ng kumpanya. Boom! Ang suntok ni True God Guisha ay tumama sa hangin at nagsanib sa kalawakan, ngunit biglang natigil ang ekspresyon niya. Paano ito posible? Hindi ko na sila nararamdaman. Ang True God Guisha ay agad na nataranta. Bigla na lang, hindi na niya maramdaman kung saan nagtatago si Zhao Feng at ang iba pa. Wala ring kaguluhan sa kalawakan. Si Zhao Feng at ang kumpanya ay nawala ng walang bakas. Hindi nagtagal ay lumitaw ang isang gintong buhok na figure sa Ancient Dream Realm. Ang mga iniisip ni Zhao Feng pagkatapos ay pumasok sa Misty Spatial World at wala siyang nakitang kakaibang bakas. Noong nakaraan, maaaring nakapasok na si Zhao Feng sa Ancient Desolate Realm of Gods bago pa siya pumasok, at ito ay dahil gumugol siya ng napakaraming oras sa Ancient Dream Realm. Ang Ancient Dream Realm ay puno ng Ancient Origin Aura, kaya malinaw na espesyal ito. Gaya ng naisip ko, tuluyan na akong mawawala sa Ancient Desolate Realm of Gods pagkatapos kong makapasok sa Ancient Dream Realm. Anong uri ng dimensyon ang Ancient Dream Realm, at nasaan ito sa fan universe? Ngumiti si Zhao Feng pagkatapos ay bumantong hininga. Malapit nang umalis ang True God Guisha.
Nararamdaman ni Zhao Feng ang sitwasyon sa labas ng mundo sa pamamagitan ng Misty Spatial World. Hindi maaaring payagan ni Zhao Feng ang True God Guisha na umalis ng ganito. Kung hindi mahanap ng True God Guisha si Zhao Feng, tiyak na hahanapin niya ang buong isla at kikilos laban sa Blazing Fire Golden Ship Race. Shua. Bumalik si Zhao Feng sa Misty Spatial World. Sa labas ng mundo, ang kaina-hinalang True God Guisha ay biglang nakaramdam ng mahinang kaguluhan sa kalawakan at naramdaman kung saan nagtatago si Zhao Feng. Kalokohan, nandito pa siya. Ang True God Guisha ay nagalit. Nang malapit na siyang umatake, bumalik sa normal ang espasyo, at nawala ang target na kakalak niya lang. Paano ito posible? Ano ang nangyayari? Ang True God Guisha ay hindi maintindihan at napuno ng kahihiyan at galit. Wala siyang magagawa sa isang peak stage na Mystic Light Realm. Talagang nagtatago pa rin dito ang brat na iyon. Ang True God Guisha ay nagpahayag ng isang mapag-isip na ekspresyon. Bagamat hindi niya mapipilit na lumabas si Zhao Feng at ang iba pa, tiyak nalilito si Zhao Feng sa sandaling magsimula siyang umalis. Hindi ako naniniwala na mananatili ka doon magpakailanman. Ang True God Guisha ay umungal sa galit at naglabas ng isang token ng mensahe. Pumunta kayong lahat dito. Nagpadala ng mensahe ang True God Guisha, at ang lahat ng mga disipulo at tagapaglingkod sa teritoryo ng Skyfeather Island Lord ay nagtungo sa True God Guisha. Dahil dinala ng Skyfeather Island Lord si Shifeng sa Golden Jade Race sa Blue Ocean Bay, si True God Guisha ang namamahala sa Skyfeather Island. Mayroong 10 peak stage na Mystic Light Realms at 10 demigod sa pagitan ng 20 tagapaglingkod. Ang 3 disipulo ay pawang mga demigod din, at ang kanilang lakas ay tiyak na nalampasan ang mga normal na demigod. Bantayan ang lugar na ito at iset up ang Heaven Luo Earth Sha Array. Malamig na utos ni True God Guisha, at nagsimulang kumilos ang grupo. Bukod sa teritoryo ng Skyfeather Island Lord, may isa pang ipinagbabawal na lugar ang Skyfeather Island. Ang ipinagbabawal na lugar na ito ay may napakalakas na hanay na itinakda ng mga puwersa ng Skyfeather Island Lord sa paligid nito. Tiyak na mamamatay ang rank 1 True Gods kung papasok sila, at kahit ang rank 2 True Gods ay hindi makakalusot dito. Walang puwersa sa Skyfeather Island ang nang-ahas na saktan ang puwersa ng Skyfeather Island Lord. Gayunpaman, marami sa mga puwersa sa Skyfeather Island ang nag-usisa kung bakit isang array ang itinayo sa lugar na ito. Ang True God Guisha ay nagkakampo pa sa paligid ng lugar na ito. Anong uri ng sikreto ang naroon? Isang itim na bundok na umabot sa mga ulap ay matatagpuan sa kabilang panig ng Ancient Desolate Realm of Gods. Ang mga ulap sa paligid ng itim na bundok ay itim din, at sila ay napakakapal. Kahit si Divine Sense ay hindi nakapasok. Maraming mahiwagang figure ang nakaupo sa isang malaking bulwagan. Ang mga aura mula sa mga taong ito ay napakalakas. Wala sa kanila ang mas mahina kaysa sa True God Guisha. Isang kakaibang figure na tila gawa sa itim na tubig ang nakaupo sa pinakaharap ng bulwagan. Walang mukha ang figure. Pag-uulat sa Divine Lord, hindi namin natagpuan si Xin Wuang. Isang lalaking nakasuot ng itim na nakabaluti ang lumuhad sa labas ng malaking bulwagan na may labis na paggalang. Isang bungkus ng basura. Isang boses ang tumunog sa dimensyon ng kaluluwa mula sa figure na tila gawa sa itim na tubig. Nagdulot ito ng bahagyang panginginig ng mga puso ng mga eksperto na naruroon. Sa sandaling ito, isa pang figure ang pumasok sa malaking bulwagan. Divine Lord, may natuklasan kaming kaguluhan mula sa Ancient God Seal sa hilagang kanlurang direksyon ng Gulong Zone. Ang mga figure na naruroon ay nagsiwalat ng nabigla na ekspresyon nang marinig nila ito, at ang tensyon na kapaligiran ay agad na nawala. Divine Lord, napakalayo ng paglalakbay. Ang subordinate na ito ay handang pumunta at bawiin ang Ancient God Seal. Tumayo ang isang lalaking nakasuot ng dark purple na damit. Malinaw na ito ang pinakamainam na oras para tapusin ang isang mahalagang gawain. Kailangan ko nang umalis. Isang boses na nakakapanghina ng buto ang tumunog sa sandaling ito, at tumayo ang isang lalaking natatakpan ng mga purple na tato at itim na benda. Ang taong nagsalita kanina ay agad na nagpakita ng isang mahinang ngiti, pagkatapos ay umupo. Sige, Ancient God Black Sky.
Ang iyong misyon ay bawiin ang Ancient God Seal at patayin ang sino mang pumipigil sa iyo. Ang figure na tila ginawa mula sa itim na tubig ay agad na naglaho, na para bang wala ito noong una. Nagsimula na ring umalis ang ibang mga figures sa loob ng malaking bulwagan. King of Gods, Kabanata 1167. Control sa Ancient Dream Realm. Malinaw na napansin ni Zhao Fang ang hanay ng pagpatay sa labas ng mundo, ngunit hindi siya nagmamadaling umalis. Ang Ancient Dream Realm ay halos kapareho sa Ancient Desolate Realm of Gods, kaya ang pananatili dito ay katulad ng pananatili sa Ancient Desolate Realm of Gods kay Zhao Fang. Kung hindi dahil sa katotohanang marami siyang bagay na kailangan niyang gawin sa labas ng mundo, maaaring manatili si Zhao Fang sa Ancient Dream Realm magpakailanman. Ang Black Destruction Serpent Dragon sa Misty Spatial World ay nakaramdam ng labis na kakaiba kung bakit hindi ipinagpatuloy ni True God Guisha ang pag-atake sa kanila. Tiyak na hindi dahil mabait ang True God Guisha at nagpas siyang umalis. Ito ay dahil hindi sila mapipilit ng True God Guisha na palabasan sa Misty Spatial World. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay hindi pipi at maaaring hulaan na ito ay dahil kay Zhao Fang. Si Zhao Fang ay babalik sa Misty Spatial World sa isang iglap at pagkatapos ay mawawala muli. Hindi alam ng Black Destruction Serpent Dragon kung saan nagpunta si Zhao Fang, ngunit kung ayaw sabihin ni Zhao Fang, hindi nito malalaman. Gayunpaman, wala sa mga iyon ang mahalaga. Basta ligtas sila, okay lang. Tiyak na magbibigay si Zhao Fang ng mga mapagkukunan sa Black Destruction Serpent Dragon upang mabuhay, at pagkatapos ay maaari silang maningil. Si Zhao Fang ay nakatayo sa isang higanteng itim na unggoy sa loob ng Ancient Dream Realm. Ang itim na unggoy na ito ay may nakakatakot na ekspresyon. Ang mga madilim na ilaw ay kumikislap sa mga mata nito, at mayroon itong pares ng itim na pakpak sa likod nito. Ito ang pinakamalakas na espiritual na alagang hayop na mayroon si Zhao Fang sa ngayon. Isa itong Black-Winged Demonic Ape, isang rank 2 True God na may bloodline na nireranggo sa ika-6312 na pwesto sa 10,000 Ancient Races. Master, ang Blue-Eyed Ice Wolf Race ay hindi dapat maliitin. Hindi man kasing lakas ng bloodline ko, mas may bentahe sila sa numero. Sabi ng Black-Winged Demonic Ape kay Zhao Fang. Hihihi, sa tingin mo ba natatakot ako sa kanila? Ngumiti si Zhao Fang nang may kumpiyansa. Hindi mabilang na mga hayop ang nakatayo sa likuran niya. Mayroong isang nakakatakot na beast horde na sumunod sa mga yapak ni Zhao Fang. Bagamat ang ilan sa kanila ay mahina, si Zhao Fang ay palaging gumagamit ng mga numero upang manalo sa Ancient Dream Realm. Maaalis din ng pakikipaglaban ang mga mahihina at magpapalakas sa mga eksperto. Ito ang batas ng kaligtasan. Ang malakas ay umangkop habang ang mahina ay inalis. Hindi nagtagal ay dumating si Zhao Fang sa teritoryo ng Blue-Eyed Ice Wolf Race. Ang lugar na ito ay puno ng matatayog na puno at nagyayelong ambon. Ang isang layer ng yelo ay natatakpan ang maraming puno, at sa gitna ng kagubatan na ito ay isang lawa. Siyempre, ang lahat ng mga mapagkukunan dito ay mula sa mga elemento ng yelo at tubig. Sa sandaling ito, ang Blue-Eyed Ice Wolf Race ay nagtipon na sa hangganan ng kagubatan upang protektahan ang kanilang teritoryo. Bagamat sila ay may mabangis na titig, naglalaman din sila ng bakas ng takot dahil napakalaki ng beast horde ni Zhao Fang. Tao, ano ang kahulugan nito? Isang higanteng Blue-Eyed Ice Wolf ang naglabas ng nakakapanghinayang layunin. Sa masusing pagsisiyasat, napagtanto ni Zhao Fang na itong Blue-Eyed Ice Wolf Race ay isang rank 3 True God. Yumuko sa akin, kung hindi, wag mo akong sisihin sa pagiging walang galang. Mahinang sabi ni Zhao Fang. Ang Sky Feather Island ay mayroon ding grupo ng Blue-Eyed Ice Wolf Race, at nagpadala sila ng mga tao upang patayin si Zhao Fang, kaya wala siyang anumang uri ng damdamin para sa kanila. Nagsisimula na ring maguluhan si Zhao Fang kung bakit hindi naging anyo ng tao ang mga hayop sa Ancient Dream Realm. Halos lahat ng lahi sa Ancient Desolate Realm of Gods ay nasa anyong tao. Imposible. Ang Blue-Eyed Ice Wolf Race ay hindi kailanman yuyuko sa isang mahinang lahi tulad ng sa iyo. Malamig na sabi ng nangungunang Blue-Eyed Ice Wolf. Kung gayon, hayaan mo akong gawin na yumuko ka.
Ikinaway ni Zhao Feng ang kanyang kamay, at ang hukbo ng mga halimaw na nasa likuran niya ay naduraj. Si Zhao Feng ay hindi lang nakaupo doon. Sinugod niya ang nagyayelong gubat kasama ang Black-Winged Demonic Ape. Hindi siya pumunta sa Ancient Dream Realm para maglaro. Narito siya upang ipaglaban ang mga mapagkukunan at dagdagan ang kanyang lakas. Kapag sapat na ang kanyang lakas, babalik si Zhao Feng sa Ancient Desolate Realm of Gods at papatayin ang True God Guisha. Si Zhao Feng at ang Black-Winged Demonic Ape ay lumipad patungo sa pinakamalakas na eksperto ng Blue-Eyed Ice Wolf race. Sobrang bilis. Nagulat si Zhao Feng. Ang Blue-Eyed Ice Wolf race ay nagdadalubhasa sa mga elemento ng yelo at tubig, kaya ito ay napakaliksi rin. Perpektong sinalungat nito ang Black-Winged Demonic Ape. Ang kasalukuyang lakas ni Zhao Feng ay hindi sapat para labanan ang Rank 3 True God Blue-Eyed Ice Wolf. Maaari lamang siyang magtago sa likod ng Black-Winged Demonic Ape at magpakawala ng mga pag-atake. Mula sa hitsura nito, kailangan kong matuto ng bagong pamamaraan ng paglipad. Nakatutok ang mga mata ni Zhao Feng. Pagkarating sa Ancient Desolate Realm of Gods, ang bentahe ni Zhao Feng sa bilis ay nabawasan. Si Zhao Feng ay mas mabagal pa sa True God Gili, at ang True God Guisha ay halatang mas mabilis kaysa kay Zhao Feng. Ang Blue-Eyed Ice Wolf na ito ay napakabilis din, at ang pinagsamang pag-atake ni Zhao Feng at ng Black-Winged Demonic Ape ay walang nagawa dito. Ang Lightning Wings Flying Technique ni Zhao Feng at Lightning Wings Spatial Flash ay masyadong mababa ngayon. Kahit na ang kanyang Sacred Power of Wind Lightning ay napakalakas, hindi nito kayang bawiin ang mga pangunahing depekto sa Flying Secret Technique. Tribulation Lightning Eye Flame. Nagtipon ang mga simbolo ng God Tribulation Lightning sa kaliwang mata ni Zhao Feng. Dahil hindi siya kasing bilis ng Blue-Eyed Ice Wolf, maaari lamang gumamit si Zhao Feng ng iba pang mga pamamaraan. Ang pinsalang dulot ng Tribulation Lightning Eye Flame ay direktang nauugnay sa bilang ng mga simbolo ng God Tribulation Lightning, kaya kahit na ang soul intent ni Zhao Feng ay hindi kasing lakas ng Blue-Eyed Ice Wolf, maaari pa rin itong magdulot ng maraming pinsala. Gayunpaman, ang ikinagulat ni Zhao Feng ay ang paglaban ng Blue-Eyed Ice Wolf sa Tribulation Lightning Eye Flame ay napakalakas. Ilusyon ng Extreme Light. Ang mga mata ng Blue-Eyed Ice Wolf ay biglang lumingon kay Zhao Feng at nagradiated ng malakas na eye bloodline power ng ice. Hindi maganda, ang Blue-Eyed Ice Wolf ay may ice water bloodline at eye bloodline din. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Zhao Feng. Kahit na ang eye bloodline ng Blue-Eyed Ice Wolf ay napakahina, ang sariling cultivation ng lobo ay napakataas. Kung si Zhao Feng ay tinamaan ng pag-atake nito, siya ay nasa problema. God Eye Duplication. Ginamit ni Zhao Feng ang bagong kakayahan ng kanyang God Eye nang walang pag-aalinlangan. Isang panaginip na gintong liwanag ang bumungad sa kaliwang mata ni Zhao Feng. Weng. Isang identical illusionary power of ice ang bumaril mula sa kaliwang mata ni Zhao Feng. Paano ito posible? Ang kapangyarihang iyon ngayon lang. Ang ekspresyon ng Blue-Eyed Ice Wolf ay naging gulat nang bumagal ito at tumingin sa kaliwang mata ni Zhao Feng nang may pagkabigla at bakas ng takot. Black-Winged Demonic Ape, sugod. Nagulat si Zhao Feng bago agad na nagutos. Walang nakakaalam kung ano ang nangyari, ngunit ang Blue-Eyed Ice Wolf ay hindi kasing lakas noong nakaraan, at hindi nagtagal ay natalo ito ni Zhao Feng, ang Black-Winged Demonic Ape, at ang iba pang mga hayop. Nawalan ito ng kakayahang lumaban, at itinatak ni Zhao Feng ang isang Dark Heart Seal dito. Matapos maalipan ang pinakamalakas na eksperto sa lahi ng Blue-Eyed Ice Wolf, hindi nagtagal natapos ang labanan. Ayusin ang mga samsam sa digmaan, pagkatapos ay magulat sa akin. Nagutos si Zhao Feng at hindi na nag-abala pa sa mga halimaw na ito. Sa sandaling ginamit niya ang kanyang origin power, may naramdaman si Zhao Feng na kakaiba. Ang kakaibang sensasyon na ito ay hindi lumitaw sa Ancient Desolate Realm of Gods, at nangyari lamang sa Ancient Dream Realm. Biglang naramdaman ni Zhao Feng na hamina ang pagsupil sa kanya mula sa Ancient Dream Realm. Nangangahulugan ito na tinanggap na ngayon ng Ancient Dream Realm si Zhao Feng. Si Zhao Feng ay sumanib din sa Ancient Dream Realm. Nakaramdam siya ng mainit at natural na pakiramdam mula sa lahat ng bagay sa paligid niya. Nagliwanag ang mga mata ni Zhao Feng, at bigla siyang naisip ng isang posibilidad.
Kung ang aking kaliwang mata ay magiging isang God Eye, kung gayon ang Ancient Dream Realm ay maituturing na origin dimension ng aking God Eye. Sa ngayon, ito ay karaniwang nagpapakita sa akin ng mga palatandaan na mayroon akong bahagyang kontrol sa dimensyong ito. Sabi ni Zhao Fang sa kanyang sarili na may pananabik. Kung tama ang mga hula ni Zhao Fang, sa sandaling ang kanyang God Eye ay ganap na nagising ay ang sandali na ang Ancient Dream Realm ay ganap na nasa ilalim ng kanyang kontrol. Si Zhao Fang ang magiging pinakamataas na tagapamahala ng dimensyong ito, at lahat ng mapagkukunan ay magiging kanya. Ang lahat ng makapangyarihang lahi dito ay nasa ilalim din ng kanyang kontrol. Siyempre, hula lang ito ni Zhao Fang. Kailangan kong maging mas malakas para mapatunayan ang lahat ng iyon. Ang mga mata ni Zhao Fang ay mapagpasyahan, at ang kanyang pagnanais na maging malakas ay lumakas. Iniulat ng Beastword ni Zhao Fang ang sitwasyon kay Zhao Fang. Ang kanilang pagkalugi sa pagkakataong ito ay medyo malaki. Pagkatapos ng lahat, ang lahi ng Blue-Eyed Ice Wolf ay napakabagsik, at nag-specialize sila sa yelo, tubig, at mga ilusyon. Kasabay nito, ang mga benepisyong nakuha nila sa pagkakataong ito ay ang pinakamalaking nakuha ni Zhao Fang sa ngayon. Bukod sa malaking halaga ng yamang yelo at tubig, mayroon ding 2 substandard na minahan ng God Crystal at isang pamana para sa Dao of Ice. May mana dito. Nagulat si Zhao Fang. Hindi pa siya nakakita ng ganoong bagay. Gayunpaman, unang dumating si Zhao Fang sa isang substandard na God Crystal na minahan at hindi nag-abala sa mana sa ngayon. Halika. Kinuha ni Zhao Fang ang buong substandard na minahan ng God Crystal at inilagay ito sa Misty Spatial World. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay biglang huminto sa paglilinang at binuksan ang mga mata nito. Isang nagniningning na puting kristal na minahan pagkatapos ay bumagsak sa lupa at naging sanhi ng pag-alon ng langit at lupa ni Yuan Chi. Isang buong substandard God Crystal na akin. Lumawak ang bibig ng Black Destruction Serpent Dragon sa hindi makapaniwala. Inihagis ni Zhao Fang ang isang buong substandard na minahan ng God Crystal sa Misty Spatial World. Kailangang malaman ng isa na ang isang substandard God Crystal na minahan ay ang batayan ng isang 4-star power. Kung walang minahan ng kristal, tiyak na makakaranas ng pagbagsak ang mga 4-star powers at maglalaho sa Ancient Desolate Realm of Gods. Kung ikukumpara sa pagkabigla ng Black Destruction Serpent Dragon, hindi natin nagsina Zhao Wan, Zhao Wang, at ang maliit na pas ang magnanakaw. Saan nagpunta ang brat na iyon? Paano niya makukuha ang isang bagay na napakahalaga? Umikot ang mga mata ng Black Destruction Serpent Dragon. Malinaw na hindi nito inilagay ang substandard God Crystal sa mga mata nito, ngunit ito ay isang himala na si Zhao Fang ay nakabunot lamang ng isang buong minahan sa kanyang kasalukuyang pagtatanim. Little Black, ilagay ang minahan sa lupa. Ang boses ni Zhao Fang ay tumunog sa isipan ng Black Destruction Serpent Dragon. Walang magawa ang Black Destruction Serpent Dragon na hiniling ni Zhao Fang. Iilan lamang na nilalang sa Misty Spatial World ang maaaring gumamit nitong substandard God Crystal na minahan, kaya ang bilis ng paglilinang ng Black Destruction Serpent Dragon, Zhao Wang, Zhao Wan, at ang maliit na pas ang magnanakaw ay tumaas ng ilang beses. Ang mga miyembro ng iba't ibang puwersa sa Sky Feather Island ay naglakbay patungo sa hanay. Malinaw na gusto nilang malaman kung bakit ang puwersa ng Sky Feather Island Lord ay nagset ng ganitong nakakatakot na hanay dito. Walang anuman sa loob ng array. Isang buwan na ang lumipas, ngunit walang umalis mula sa puwersa ng Sky Feather Island Lord. Ano ang nangyayari? Maaaring may lalabas na kayamanan. Pinalibutan ng lahat ng intel agent sa Sky Feather Island ang lugar na ito, ngunit ang ilan sa mga karera sa malapit ay biglang naisip ng isang posibilidad. Nang hinabol ng True God Gili si Zhao Fang, wala sa kanila ang muling nagpakita. Ngayon, ang True God Guisha ay nagtakda ng isang array sa ilang random na lugar at personal na binantayan ito. Lahat sila ay nagsimulang magtaka kung ang True God Guisha ay naghihintay kay Zhao Fang, ngunit ito ay kanilang hula lamang. Hindi nila alam kung saan nagpunta si Zhao Fang o kung bakit nag-set up ang True God Guisha ng isang killing array sa hangin. Sa isang bundok ilang dosenang libong milya ang layo mula sa Heaven Luo Earth Sha array ay ang True God Guisha. Ang kanyang divine sense ay nakalock sa array. Muling lumitaw.
Ang mga mata ni True God Guisha ay kumislap, ngunit ang liwanag ay agad na nawala. Ang kaguluhan sa kalawakan ay lilito lamang paminsan-minsan at panandalian lamang, na parang pinaglalaroan ang True God Guisha. Ang kaguluhan sa kalawakan ay lumitaw ng 3 beses sa nakalipas na buwan. Gayunpaman, talagang kailangan ni True God Guisha na patayin si Zhao Feng o kung hindi ay hindi siya makakapag-ulat sa Sky Feather Island Lord. Higit pa rito, ang mga kayamanan ni Zhao Feng ay lubhang kaakit-akit din. Ang problema ay ang True God Guisha lamang ang nakakaramdam ng kaguluhan sa kalawakan, kaya kailangan niyang manatili rito kung sakaling tumakas si Zhao Feng nang wala siya. Hayaan mo akong makita kung hanggang kailan ka makakapagtago. Ang True God Guisha ay may malungkot na ekspresyon. Hindi siya naniniwala na si Zhao Feng ay maaaring magtago sa hindi alam at hindi matukoy na dimensyong iyon magpakailanman. King of Gods, Kabanata 1168. Metal Lightning Radiance Wings Technique. Sa loob ng teritoryo ng Blue-Eyed Ice Wolf Race sa Ancient Dream Realm ay isang ice pond. Sa ilalim ng pond ay isang mana, ngunit dahil ang Blue-Eyed Ice Wolf Race ay medyo mababa ang ranggo sa 10,000 Ancient Races, hindi magiging masyadong malakas ang mana na ito. Higit pa rito, dalubhasa si Zhao Feng sa daw ng apoy at kidlat ng hangin, at kasalukuyang naiintindihan niya ang daw ng metal. Wala siyang masyadong dagdag na oras para linangin ang Daw of Ice. Gayunpaman, ito ay isang magandang lugar para sa Zhao Wan upang linangin. Dinala ni Zhao Feng sina Zhao Wan at Zhao Wang sa Ancient Dream Realm, at ang teritoryo ng Blue-Eyed Ice Wolf Race ay naging personal cultivation ground ni Zhao Wan. Bagamat ang kanyang cultivation ay nasa peak stage pa lamang ng Mystic Light Realm, ang kanyang kabuoang lakas ay mabilis na tumataas. Whoosh! Mabilis na lumipad si Zhao Feng sa Ancient Dream Realm. Ang pagsupil mula sa Ancient Dream Realm sa akin ay hamina. Ang bilis ko pa dito. Bahagyang ngumiti si Zhao Feng at nakarating sa tuktok ng isang bundok. Bukod sa bilis, ang sensory at sight-based na kakayahan ni Zhao Feng ay lumakas din. Ang pangitain ng God Spiritual Eye ni Zhao Feng ay lubhang nakakatakot, ngunit ngayon ay mas nakakatakot ito. Ito ay nakakakita ng higit sa 1,000,000 milya sa Ancient Dream Realm. Gayunpaman, mawawala ang lahat ng ito kung babalik si Zhao Feng sa Ancient Desolate Realm of Gods. Umupo si Zhao Feng, at ilang mapagkukunan at God Crystals ang lumitaw sa kanyang harapan. Upang madagdagan ang kanyang lakas sa loob ng maikling panahon, nagpasya si Zhao Feng na huwag nang gumamit ng substandard na God Crystals. Bagamat bihira ang God Crystals, si Zhao Feng ay may ilang substandard God Crystal na minahan sa Ancient Dream Realm, at ang God Crystals ay paminsan-minsan ay nabuo sa substandard God Crystal na minahan, na maaari niyang ay duplicate gamit ang kaliwang mata. Boom! Inilipat ni Zhao Feng ang 5 Elemental Wind Lightning Technique para makuha ang purong Divine Power at Heaven Earth Yuan Qi sa loob ng resources. Kasabay nito, inilipat ni Zhao Feng ang Lightning Fire Obliteration upang pinuhin ang kanyang Sacred Lightning Body gamit ang kapangyarihan ng God Tribulation Lightning. Ito ay mga pisikal na aspeto lamang. Sinusuri din ni Zhao Feng ang mga lihim na pamamaraan ng paglipad sa loob ng kanyang kaluluwa. Si Zhao Feng ay nakapatay ng napakaraming demigod pagkatapos na makarating sa Ancient Desolate Realm of Gods, at pinatay pa niya ang True God Gili. Ang mga ekspertong ito ay lahat ay may maraming mga diskarte sa paggalaw sa loob ng kanilang mga interspatial na dimensyon, kaya sinubukan ni Zhao Feng na unawain silang lahat at lumikha ng isa na angkop para sa kanyang sarili. Ang Lightning Wings Flying Techniques ay naglalaman ng Daw of Wind at Daw of Lightning, ngunit ang hangin ay lubhang maliksi at masangkop para sa pag-iwas. Sa mga tuntunin ng dalisay na bilis, ang kidlat ay mas mahusay, kaya maaari akong sumuko sa elemento ng hangin. Ang metal ay kasing bilis ng liwanag at tumatagos sa lahat ng bagay. Sa mga tuntunin ng bilis, ito ay kapantay ng kidlat. Kung makakagawa ako ng flying technique na nabuo ng Daw of Lightning at ng Daw of Metal, hindi dapat masyadong masama ang epekto. Hindi nagtagal ay nagpasya si Zhao Feng sa kanyang landas, ngunit napakahirap na lumikha ng sarili niyang flying secret technique mula sa simula. Mas magiging mas madali kung makakabasa siya ng iba pang pamamaraan ng paglipad ng Metal Lightning. Lumipas ang 1 buwan, at gumawa si Zhao Feng ng maraming improvement sa 5 Elemental Wind Lightning Technique at Golden Kun Sacred Lightning Body.
Gayunpaman, hindi siya nakagawa ng flying technique. Shua. Kumuha si Zhao Feng ng 2 bunga ng baging. Ang isa ay ginto habang ang isa naman ay madilim na asol. Ang 2 prutas na ito ay naglalaman ng layunin ng metal at kidlat, ayon sa pagkakabanggit. Ang kristal na layer sa paligid nila ay ganap na natanggal sa ngayon. Sa sandaling lumitaw ang 2 bunga ng baging na ito, pumasok si Zhao Feng sa isang mundong puno ng gintong liwanag at kidlat. Kumalat ang kidlat sa kalangitan habang ang gintong liwanag ay sumisikat sa lahat ng dako. Lumipas ang isa pang buwan, at binuksan ni Zhao Feng ang kanyang mga mata. Weng! 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 Isang pares ng iskarlata na pakpak ng kidlat ang nabuo sa likod ni Zhao Feng at nag-shoot ng liwanag sa kalangitan. Ang mga pakpak sa likod ni Zhao Feng ay nagsimulang dahan-dahang naging maliwanag na gininto ang kinang habang ang lahat ng kapangyarihan ng metal ay nagsimulang umahan patungo kay Zhao Feng. Ang gintong liwanag ay kumislap sa lahat ng dako sa langit at lupa. Whoosh! Mabilis na lumipad si Zhao Feng pasulong habang ang purong gininto ang mga pakpak sa likod niya ay nag-iwan ng bakas ng gintong liwanag sa kalangitan. Si Zhao Feng ay naging mas mabilis at mas mabilis. Tila nalampasan niya ang lahat, at walang makakapidyo sa kanya. Whoosh! Si Zhao Feng ay parang isang naglalagablab na gintong bulalakaw na bumibilis sa langit at lupa. Walang makakita sa kanyang figure. Hindi binibilang ang bentahe ng Ancient Dream Realm, magiging doble ang bilis ko sa Ancient Desolate Realm of Gods kumpara noong ginamit ko ang Lightning Wings Flying Technique. Inihayag ni Zhao Feng ang labis na kagalakan na ekspresyon. Ito ay nasa ilalim pa rin ng batayan na nilikha lamang ni Zhao Feng ang pamamaraan ng paglipad. Habang naiintindihan niya ang higit at higit na layunin ng metal, magagawa ni Zhao Feng na suriin ang pamamaraan ng paglipad at pagbutihin ito ng mas mabilis. Gumamit si Zhao Feng ng mga divine technique bilang batayan upang lumikha ng kanyang flying technique, kaya kapag natapos na ang flying technique ni Zhao Feng, ito ay isa ring divine technique kahit papaano. Ngayon, dapat kong subukan ang mga special technique. Si Zhao Feng ay may nasasabik at umaasang ekspresyon. Weng! 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 Ang purong gininto ang mga pakpak sa likod ni Zhao Feng ay naging gininto ang asol na kidlat. Lightning Wings Special Flash. Ang mga pakpak sa likod ni Zhao Feng ay naglabas ng nakakabinging pagsabog habang siya ay lumilipad. Sa sandaling ito, si Zhao Feng ay tila naging isang kidlat na naglakbay ng ilang dosenang libong milya ng sabay-sabay. Ito ay parang isang kidlat na kumikislap. Ang paggamit ng metal bilang pangunahing batayan para sa paglipad at pagsuporta dito gamit ang hangin at kidlat. Para sa special technique, gamit ang Dao of Lightning bilang batayan na may metal at wind bilang suporta. Ito ang ubod ng mga diskarte sa paglipad ni Zhao Feng. Tawagin natin itong Metal Lightning Radiance Flying Technique. Pinangalanan ni Zhao Feng ang kanyang flying technique. Siyempre, ang kasanayang ito ay nilikha lamang ni Zhao Feng, at mayroon pa ring puwang para sa pagpapabuti. Pagkatapos ay sinimulan ni Zhao Feng na linangin ang diskarteng ito at pagbutihin ito. Ang mga hayop sa teritoryo ni Zhao Feng ay nakakakita ng mga kumikislap na gintong ilaw at kumukulog na kidlat na kumikislap sa kalangitan araw-araw. Pagkalipas ng 3 buwan, ang Metal Lightning Radiance Wings technique ni Zhao Feng ay naging perpekto, at ang kanyang paglipad ay mas mabilis kaysa dati. Ang kasanayan ay hindi bababa sa isang mid-tier na divine technique. Nakatulong din si Zhao Feng sa pag-unawa sa Dao of Metal sa 5 Elemental Wind Lightning Technique at sa Golden Cone Sacred Lightning Body. Sa loob ng kalahating taon, nilinang ni Zhao Feng ang parehong mga diskarteng ito sa mga unang yugto ng kanilang kasalukuyang mga antas at tiniyak na ang kanilang mga pundasyon ay napakatibay. Ang lahat ng kanyang aspeto ay bumuti, at si Zhao Feng ay maaaring makapasok sa mga huling yugto ng parehong mga diskarte anumang sandali. Master, ang True God Guisha ay umalis na. Ang boses ng Black Destruction Serpent Dragon ay tumunog sa isipan ni Zhao Feng sa sandaling ito. Sa panahong ito, si Zhao Feng ay palaging nasa Ancient Dream Realm at walang pakialam sa kung ano ang nangyayari sa labas ng mundo. Ang ginawa lang niya ay hayaan ang Black Destruction Serpent Dragon na bantayan kung ano ang nangyayari sa labas, lalo na sa True God Guisha. Naiwan siya. Unti-unting nawala ang figure ni Zhao Feng sa Ancient Dream Realm at lumitaw sa Misty Spatial World. Kung narito pa ang True God Guisha,
tiyak na mararamdaman niya ang spatial disturbance sa Heaven Luo Earth Sha Array at aatakehin ang lugar kung saan nakatago ang Misty Spatial World, ngunit walang nangyari sa labas ng mundo. Sa hitsura nito, tunay na umalis ang True God Guisha. Maaaring pumunta siya sa Blazing Fire Golden Ship Race para malaman ang higit pa tungkol sa akin. Bulong ni Zhao Feng sa kanyang puso at nagsimulang mag-isip. Sa mga mata ng isang rank 3 na True God, ang Blazing Fire Golden Ship Race ay parang isang grupo ng mga langgam. Ang pagpatay sa kanilang lahat ay nakasalalay sa True God Guisha. Ngunit ang True God Guisha ay binantayan ang lugar na ito sa loob ng kalahating taon. Ibig sabihin, wala ang Sky Feather Island Lord. Sinuri ni Zhao Feng, at lumitaw ang isang ngiti sa kanyang mukha. Ayon sa hula ni Zhao Feng, ang Sky Feather Island Lord ay malamang na pumunta sa Golden Jade Race kasama si Shi Feng. Dahil wala ang Sky Feather Island Lord, mas ligtas si Zhao Feng. Little Black, sumama ka sa akin. Lumitaw sa mga mata ni Zhao Feng ang layunin ng labanan. Dahil wala si True God Guisha at ang Sky Feather Island Lord, naisip ba nila na mapipigilan ng napakaliit na Heaven Luo Earth Sha Array si Zhao Feng at ang iba pa? Higit pa rito, kung papatayin ni Zhao Feng ang mga taong ito at nagsimulang magtungo sa teritoryo ng Sky Feather Island Lord, mapipilitin ang True God Guisha na bumalik. Mabuti. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay may malamig at nakakatakot na ekspresyon. Naka-recover na ito ngayon sa cultivation ng isang rank 1 True God, at gusto nitong lumabas at lumaban matagal na ang nakalipas. Sa labas ng mundo, ang 23 disipulo at tagapaglingkod ng Sky Feather Island Lord ay walang magawa. Nanatili sila dito ng kalahating taon at itinakda ang array na ito, ngunit ang hanay na ito ay naglalaman lamang ng hangin. Hindi ko talaga alam kung ano ang iniisip ng Second Island Lord. Tama, personal na binantayan ng Second Island Lord ang lugar na ito sa loob ng kalahating taon din. Ang lahat ay naglakas loob lamang na makipag-usap sa mababang tono pagkaalis ng True God Guisha, ngunit hindi sila nang ahas na sampain ang Second Island Lord na halatang halata. Mula dito, makikita ng isa na ang kapangyarihan ng tatlong Island Lords ay nakatanim sa kanilang mga puso. Gayunpaman, biglang lumitaw ang dalawang figure sa loob ng array mula sa kung saan. Ang isa sa kanila ay nababalutan ng itim na kaliskis, at ang kanyang mga mata ay malamig at uhaw sa dugo. Nadudurog ang puso ng isa. Ang isang tao ay napakasamang gwapo, at ang kanyang gininto ang buhok ay hinaypan ng hangin. Ang nag-iisang gininto ang mata ay kalmado at tahimik. Ano? Bakit may tao sa loob? Ang isa sa mga mas seryosong disipulo ay agad na nanlaki ang kanilang mga mata sa pagkagulat. Mabilis. Simulan ang hanay ng pagpatay. Isa sa mas malalakas na demigod na disipulo ay agad na umungal, at sinimulan ng lahat ang Heaven Luo Earth Sha Array gamit ang kanilang sacred power. Isang array na itinakda ng 23 sa kanila ay hindi kapani-paniwalang malakas. Kahit na ang rank 2 True Gods ay hindi nagawang makalusot dito. Sky-destroying Sacred Lightning Palm. Ipinalibot ni Zhao Feng ang Lightning Fire Obliteration nang walang sinasabi at pinagsama ito sa kanyang gintong palad. Ang Sky-destroying Sacred Lightning Palm ay lubhang mapanira laban sa Little Worlds at mga bagay na ganoon, kabilang ang Heaven Luo Earth Sha Array. Weng. Isang higanteng golden palm light na natatakpan ng iskarlate gintong apoy ang dam-apo sa hanay. Boom! 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 Nagsimulang manginig ang hanay, at higit sa 100 ng mga mahihinang tao ang naramdamang kumukulo ang kanilang dugo. Para naman sa Black Destruction Serpent Dragon, naglabas ito ng itim na apoy gamit ang mga kuko nito habang nadudurog ito sa hanay. Boom! Pang! Bam! Isang pag-atake lamang mula sa bawat isa sa kanila ay nagdulot ng mga palatandaan ng pagguho ng Heaven Luo Earth Sha Array. Dahil dito ay pumuti ang mga katulong at alagad habang tumatalon ang kanilang mga puso sa takot. Ang dalawang taong ito ay napakalakas. Ito kaya ang dahilan kung bakit tayo pinatayo ng Second Island Lord dito. Si Zhao Feng at ang Black Destruction Serpent Dragon ay lumabas na sa hanay habang ang mga katulong at mga disipulo ay sumisigaw. Tumakbo. Nawalan ng kulay ang mga mukha ng lahat ng mga katulong at disipulo nang masira ang Heaven Luo Earth Sha Array. Ang mga lingkod at alagad na ito ay nagsimulang mangalat sa takot.
Weng. Isang pares ng purong gininto ang pakpak ang lumitaw sa likod ni Zhao Fang. Para siyang araw, maliwanag at kapansin-pansin. Whoosh! Isang gininto ang liwanag ang kumislap, at 3 tao na tumatakas ay naputol sa kalahati. Whoosh! Muling gumalaw ang gininto ang liwanag, at natamba ang ilang katulong. Sobrang bilis. Anong uri ng flying secret technique ito? Nagulat ang Black Destruction Serpent Dragon. Isang gintong liwanag ang mabilis na lumipad sa paligid ng langit at lupa at agad na pinatay ang lahat ng nagtangkang tumakas. Pumunta tayo sa teritoryo ng Sky Feather Island Lord. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay naging natural nitong anyo, kinuha si Zhao Fang, at tinungo ang direksyon ng Sky Feather Island Lord's base. Ang True God Guisha, nakakaalis lang at patungo sa direksyon ng Blazing Fire Golden Ship Race, ay biglang huminto, at ang kanyang mga mata ay naging pula ng dugo habang hawak niya ang isang message token sa kanyang kanang kamay na kasalukuyang nanginginig. Zhao Fang, kung hindi kita papatayin, hindi ako magiging tao. Ang True God Guisha ay umungal nang siya ay bumalik kaagad.